Hello, magandang umaga po. Ipako ang mga Judas sa krus. Alam mo, sa Biblia, nating mga Katoliko, mga Kristiyano, nakalagay po na si Hesus Kristo ay nagpapako sa krus para maisalba ang sanlibutan, ang mga kasalanan ng mundo. Pero sa Quran, nakalagay, ang mga Judas ang pinapako ni Allah, hindi si Jesus Christ. Kasi anak ni Allah si Jesus Christ, kaya hindi pinayagan ni Allah na mapapako si Jesus Christ sa krus. Yan po ang aral na makukuha sa Quran. Pero tignan mo natin ang aral sa Quran bago tayo papasok kung sino sa Pilipinas ang mga Judas na dapat ipako sa krus. Yan po ang ating pag-usapan sa ngayon. Bago ang lahat, nais ko muna ipakita yung sinabi ng AI kung ano yung crucifixion ni Jesus Christ na sa ilalim ng Holy Bible. Kung anong sinasabi naman ng Quran. Sa Quran po, ito po. Nakikita ba ninyo? Yan po yung Quran. So, sa sinasabi sa Quran, Quran explicitly denies the crucifixion and killing of Jesus Christ, known as Isa. Bin Maryam, anak ni Maryam in Arabic. This is stated in the only verses that directly address the event. Surah An-Nisa 157 to 158. Here is the accurate English translation by Dr. Mustafa Khattab from the standard reference Quran.com. And for boasting, we killed the Messiah, Jesus, son of Mary, the messenger of Allah, but they neither killed nor crucified him. It was only made to appear so. Even those who argue for this crucifixion are in doubt. They have no knowledge whatsoever, only making assumptions. They certainly did not kill him. Rather, Allah raised him up to himself, and Allah is Almighty, all-wise. So kung makita mo ito, ito po ay nakasulat sa Quran. Ito po ay sang-ayon sa Catholic doctrine. Sa Katoliko po na doctrine ay may tinatawag na God the Father, ito si Allah kung sa Quran. God the Son, ito si Jesus Christ, na sinasabi na si Isa sa Quran. At sa Catholic doctrine ay may Trinity na tinatawag at ang pangatlo na mukha ay yung tinatawag na Holy Spirit, Espiritu Santo. So, ito po. Ngayon, ibig sabihin na sa Quran, ang Quran lang ay ayon sa Quran, talagang ginawa ni Allah ng paraan na hindi mapapako si Jesus Christ sa cross kasi galit na galit ang mga Jew sa kay Jesus Christ. So, in mainstream Islamic interpretation, the Quran teaches that Jesus was not killed or crucified. Instead, God made it appear so that to his enemies, through substitution, illusion, or resemblance, and he raised Jesus bodily to heaven alive. Ito yung tinatawag na the rising to heaven ni Jesus Christ. Kung sa Katoliko, sa mga Kristiyano, tinatawag, he is risen. So, ikatlong araw na banhaw, na buhay muli at umakyat sa langit. Ito yung sinasabi sa Biblia natin. Pero sinabi sa Quran, ulitin ko lang, in mainstream Islamic interpretation, the Quran teaches that Jesus was not killed or crucified. Instead, God made it appear so to his enemies. So pinakita lang ng Allah sa mga kalaban ni Jesus Christ na kunwari si Jesus Christ yung pinako sa krus. At inakyat na sa langit na buhay si Jesus Christ. Yun ang sinabi sa Quran. So this verse refutes the claim of those who specifically the boasting Jews in context who said they had killed him, emphasizing that they acted on conjecture. Ibig sabihin, illusion lang and had no certain knowledge at walang personal na alam. No other Quranic verses contradict this or describe a literal crucifixion and death. This is the definitive position. So, dagdag nito,
Sinabi pa rito, the Quran treats Mary or Maryam with the highest honor and respect. She is the only woman named in the entire Quran and is mentioned by name approximately 34 times, more frequently than in the New Testament. Sa New Testament, yan yung Biblia. An entire chapter is named after the Surah Maryam, or chapter 19, which is unique among the 114 surahs. Only one other surah is named after a woman in a different sense, but none after any other female figure. Key points of her portrayal. Sa Quran, sinasabi sa Quran, si Mary ay chosen and purified by God above all women. So in Surah Al-Imran 3:42, the angels declare, O Mary, surely Allah has selected you, purified you, and chosen you over all women of the world. So model of piety, chastity, and devotion. She is described as one of the Cantina, devotedly obedient. Her story highlights her withdrawal for worship, her guarding of chastity, and her complete trust in God. Tapos, miraculous virgin birth of Jesus, detailed in both Surah Ali Imran and Surah Maryam. She withdraws to a distant eastern place. An angel, Gabriel, appears to her in human form and announces she will bear a pure son by God's command. Yun din ang nakasabi sa Biblia natin na may nagpakitang anghel kay Mary na magkaroon siya ng anak ng Panginoon. So she questions how this is possible since no one has ever touched me, nor I am unchaste, but I accept it as a divine decree. The Quran vividly describes her labor pains under a palm tree, her distress, the God's provisions of comfort and food. So defend and vindicated. When her people accuse her of unchastity after the birth, the infant Jesus speaks from the cradle, a miracle to clear her name and affirm her honor. That is found in 1927 to 32. So overall, Maryam is presented as an exemplary figure of faith, strength, and purity in Islam. A role model not just for women, but for all believers. In Islam, Jesus is frequently called Son of Mary or Isa bin Maryam as a title of respect for her. The Quran rejects to any slander against her and elevates her status as one of the greatest women in human history according to Islamic belief. These teachings emphasize God's power over all events and the special favor shown to righteous servants like Mary and Jesus. Translations can vary slightly with translators. Ibig sabihin, binabasa ko yung dineliver ng AI, which to my mind is almost perfect dito kumpara sa nakasulat sa Quran. So ibig sabihin, napakarami ng pagkakapareha ng sulat sa Quran at sulat sa Holy Bible. Ito rin po yung nabasa kong Quran ang nagpapatunay rin na totoo yung nakasulat sa Biblia. At totoo rin nakasulat sa Quran kasi nagpareho sila nagtugma sa isa't isa. So maraming salamat po mga kapatid ko Muslim, kapatid ko mga Kristiyano, magandang umaga sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah. Ngayon, pag-usapan natin, kasi nagtukoy tayo, sinabi ng Quran, ang mga Judas ang ipinako sa krus. Sinabi sa ating Biblia na si Jesus Christ ang nagpapako sa krus para maisalba ang mga makakasalanan. So ito ngayon, focus na lang tayo sa itanong natin sa ating bansa. Sa ating bansa, sino ba ang mga Judas? Nginging! Kasama si Antonio Alarcon sa mga Judas. Mirasol Gubaton, shout out, watching from Hong Kong. Bing Dibuki, have a blessed Good Friday. Si Bojack Sniper, Team Bantag, 3 thumbs up, host doc. Tapos Jet Gotenko, hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? So, ang mga Judas po rito ay si Team BBM at saka mga kasamahan ni BBM. Sama mo na dyan si Antonio Alarcon. Philip Pusip, ngaw, toto, may akong si Kiko Barsaga. Si Honda Biga, hoy, Toto Kasing, please bawa ka kay tirahin mo si Tumutorgo. Kirat Insurrecto.
Bakit kinatawag sa Kainso? Congressman Bunyog. Ay, naku, sayang. Nagkampanya ako ng todo sa Bunyog. Hindi kami nanalo eh. Tapos, alam ko, dapat manalo kami kasi 200,000 yung subscribers ni Kainso. Sa akin, mga 60,000. So, kahit na kalahati, di 100 plus 30, 130. Eh, ang nakuha namin, 90,000 lang. Hindi bali, okay lang yun. Next time, do the rest. So, ngayon, ito na ngayon ang aral na mapupulot natin sa Biblia at saka sa Quran. Sa Biblia, si Jesus Christ ay nagpapako sa krus para maisalba ang mga makasalanan gaya ni BBM, gaya ni Romualdez, at ang mga palautang sa gobyerno. Isama, siyempre, makasalanan naman tayong lahat. Kasama naman tayo, kasama si Antonio Alarcon, kasama rin si Duterte, kasama si Sara, kasama tayo lahat makakasalanan. Pero ang pinagkakaiba lang, sila naman ay mga mayamang magnanakaw, mga mayamang makasalanan. Kaya, yun ang mga hudas, yung mga mayamang makasalanan. So ngayon, Diyos ko, napakatindi. Araw-araw hindi halos 1 trilyon. Halos 1 trilyon, ano bang araw-araw, basta yung kay every month, halos 1 trilyon ang binabayaran, 950 billion na interest. Baka hindi naman, 950 billion sa isang taon siguro. Isang taon. So, ganun pa rin 1 trilyon, 950 billion, isang matindi. Napasama sa ating budget law yan. Grabe, paano tayo makausad dito? Tapos, alam na nga na marami tayong utang at baon tayo sa interest na binabayaran buwan-buwan, kumuha pa rin ng pera, umutang maliban sa pag-utang, matindi talaga itong gobyerno ni BBM. Umutang na gani. Magkano inutang? Sa pagpasok ni Bongbong Marcos, na kinuha niyang ang corona galing kay Duterte, ang utang ng bayan ay 12.79 trillion. Ngayon, ilan ang utang ngayon? 18.16 trillion. So, 18.16 minus 12.79, gawin mo 13, is 5.16 plus 1, 5.26 billion at trillion ang inutang ni BBM. So kung 5 trillion, inutang pa yun hindi pa nasama roon ang kinuha niya sa PhilHealth na 60 billion. So 60 billion, 5.26 trillion plus 60 billion is 5.32 billion. Trillion. So kinuha niyang 117 billion mula sa pera ng PDIC para lahat nun ay ginasta sa flood control. So 117 plus 5.216, sabihin 26 o 22, 5.22 na lang plus 117, so 5.33. 5.33 trillion ang ginamit ni BBM sa flood control. Sabi natin kalahati niyan, iba napunta sa tama. Ang kalahati ay napunta sa hindi tama. So, napunta po ang tinatawag na halos 3 trillion ang kinuha nila ni BBM. So, matanda rin, grabe ng computation ko. Ano yun? Reasonably yan. Hindi naman eksakto yun, but that is reasonable computation. So, ngayon, having said that, pakinggan po natin yung kabibirthday lang ng isang araw, yung batang congressman na matalino, si Leandro Ligada Leveste. Ito po siya nung araw yung pro-milk kid na kinatag na pro-milk kid na parang tawag sa kanya. Parang magaling na bata. Okay? So, pakinggan natin si Leandro Ligada Leveste patungkol po sa utang ng Pilipinas. Kasi matalino siya, magaling ang pagpaliwanag niya.
20% ng binabayad nating buwis ay napupunta sa interest ng utang ng gobyerno o 950 billion pesos sa 2026 budget. Pinalaki ng pinalaki taon-taon ang national budget. Pero sa halip na lumakas ang ating ekonomiya, bumagsak ang GDP growth at foreign investment, tumaas ang unemployment at presyo ng mga bilihin at lampas na sa 60 pesos ang isang dolyar. At ngayon, idineklara ng gobyerno na tayo ay nasa state of national energy emergency. Pero sa halip na tugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng langis, nagbabayad pa tayo ng buwis para sa utang ng gobyerno. Ang paggastos ng gobyerno ay ang problema, hindi ang solusyon. Kaya ang dapat tutukan ay ang pagputol ng mga gastusing hindi kailangan, kabilang ang halos 23 billion pesos sa pag-host ng ASEAN Summit, 28 billion pesos sa traveling expenses, 14 billion pesos sa representation expenses, 11.6 billion pesos sa confidential and intelligence funds, 2.46 billion pesos sa Presidential Communications Office. Grabe. Dito, putuloy ko muna. 2.46 billion pesos ang nilagay sa Presidential Communications Office. Mahigit 1 billion ang binadget nila sa mga troll. Kaya no wonder ang dami po na mga troll na nagbubuli sa akin. Kasama na dyan si Antonio Alarcon. Kasama niya si si Dro Dinaw. Yung mga troll ito Si Nora Tormon. Yeah. Yan din, kasama rito. Marilyn Bundok, hindi ito troll. Lehitimong tao yan. Ito kasama rito si Felipe Usip, troll din ito. Si Milara, at kasama din sa troll ito. So, yan po yung mga troll na pinapakita ko. Grabe ang budget na napupunta sa inyo. Ay matindi. 2.46 billion sa mahigit 1 billion na napunta sa pagbabayad sa troll. Ganun po nangyayari sa ating bansa. At ang bilyon-bilyon piso pang ginagastos para sa social media trolls. At dahil kaya namang magtipid ang gobyerno, aprubahan na rin ang aking panukalang batas na ibaba ang VAT sa 10% upang mapagaan ang pasanin ng taong bayan. 20% ng binabayad na... Okay na yan. I-out na natin si Celebeste. Happy birthday. Belated. So, nakita na niyo, ganun po ang problema sa atin. So, anong gagawin natin kung ganun anong solusyon? Di ang solusyon nito sa ngayon ay ang problema paano dapat hindi magbayad o magbabayad man, liitin natin ang gastos. Ang problema paano liliit ang gastos? Kasi may krisis. Gasolina, kailangan umangkat ng gasolina para para hindi magkaroon ng krisis na agawan ng supply. Kasi kung magkataon na mag-agawan ng supply, magkaroon ng anarkiya. Mahirap. So hindi bali na mahal sa ngayon ay basta wala may supply lamang. So marami na rin ang ayaw na bumili. Ako nga, isa na ako mismo sa hindi na bumibili ng gasolina at hindi na lumalakad kung hindi man lang importante ang lakad. So ito, ipakita natin itong mga ibang senaryo na kung saan ay napakamahal nagmamahal pa kayo ng gasolina. Sabi nila, hanggang May na lang katapusan ang supply ng gasolina. So, ibig sabihin, in 2 weeks time, dapat ay makabili ang ating pamahalaan ng supply, na dagdag supply para hindi maubos. Ang mahirap dyan ay kung karoon ng agawan ng supply, magkaroon ng awayan. Ito po ang pinaka-problema dyan. Kita mo, mataas. Hanggang 130 plus na po sa ngayon. So, let us see itong isa pa. Itong sa Rappler na pinalabas na balita. Ito po yung Rappler. Nagwiwilga ang mga super. Nakalagay sa kanila, matagal na siguro itong wilga nila kasi mababa pa ang presyo ng gas. Diesel, 145 pesos. Grabe, matindi. So, saan kaya tayo pupulutin ito? Yan 145 pesos. Pero ang sinasabi rito, ang tamang presyo ay dapat 123. Tapos sa gasolina, binibenta ng 115, pero ang tamang presyo ay dapat 92 pesos. Yung LPG, 1,046. Hindi, 1,500 nang bili ko ngayon Pero ang tamang presyo ay 691 lang. Yun po sinasabi ng mga nagpo-protesta. So ano ngayon? Paano tayo ngayon?
Ay. At marami pang sa usapin ng mga ganon, ito ay sa kabila ng hopefully, kahit ganon man si Marcos, sabi niya, nag-anunsyo na pumayag na daw ang Iran na kapag barko ng Pilipinas sa mag-angkat ay hindi nila bubombahin. So ito po yun. Hindi ko lang alam kung totoong balita to. April 2, so malamang namang April Fool's Day na naman ito. Kasi ng April Fool's Day, maraming lumabas na balita. Kasama sa binalita na namatay na si Joe Biden. Kasama rin sa balita na lalabas na daw si Duterte. Daming mga balita kasi na hindi totoo. Ang tawag diyan April Fools, yung mga hindi siya kasinungalingan kasi sinadya po yan para sa pagtawanan lamang. Kumbaga prank, yan pinaka-modern word ngayon na ginagamit, prank. So isa naman ang tingnan nyo isa, kung totoo man ito, galit na galit si Pulong Duterte na andun ngayon sa dahig. Pinasyalan ang papa niya at doon ata siya nagpapako sa krus. Ito, inanunsyo ng mga vlogger sa Davao na lulusob ang mga NBI agents sa bahay ni Congressman Pulong sa Davao City. Ito po, kaya ang ginawa ng mga pro-Duterte na mga vloggers ay hindi nila iniwanan. Bagkus, kanila pong binantayan ang bahay ni Pulong Duterte habang sa dihig si Duterte. So si Pulong. Nandun siya sa tatay niya. So ito po yung litrato ng pagbabantay ng mga vlogger na mga kakampi ni Pulong Duterte. Yan po So tingnan, marami pang vloggers, volunteers at supporters ang nanonood sa bahay ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte sa Barangay Catalunan Grande. Simula alas 11 ng gabi ngayong gabi, April 1. Baka April Fools lang yun. Na lulusob daw ang NBI. So malamang April Fools na din yun. Pero nevertheless, hindi na nagtiwala yung mga vloggers na kakampi ni Pulong Duterte. So yan. So next is, tingnan natin. Ito ba dapat ipapako sa course? Talagang dapat ipapako na sa course ito si BBM. Kasi panay pangako lang. Ito, ipangita mo. Nagnanakaw pa. Hindi lang nangako, nagnanakaw pa. Mali-mali pa ako magnakaw. Ito. Ito. Sabi ni Pulong kay BBM, what is your legacy? Corruption. Steal. Ang kay tatay naman ni Pulong, ang legacy ay build. Pero ang kay BBM, steal. Yan. Talaga may balat, may mga bahid ng katotohanan mga yan. So tapos, ano pa isa? Ito rin, sinabi rin ito, just to sum up. So ang dami nating hudas, di ba? Kaya siguro panahon na magmuni-muni tayo, maging matapang tayo sa ating pamimili kung sino ating iboboto. Huwag na tayo magiging pasensyoso. Kasi pagiging pasensyoso natin, iyon ang kumana sa atin kaya ninakawan tayo, total, baka pasensyoso naman yan. Ganun po ang kaisipan. So, ano pa bang iba natin ipakita? Ito, ipakita din natin ang traidor na Trillanes. Tinraidor niya kapwa niya sundalo. Ang mga kapwa niya sundalo ay pinaasa niya. Mga natanggalan ng rangko dahil sa nagsumama sa kanya sa Okud Mutiny. Ito, isa ito sa 18 ex-Marines na nagsasalita laban kay Trillanes. At yung Marines na ito ay natanggalan ng 3 rangko para lamang makabalik at nakulong siya ng 2 taon bago siya binalik sa pagkasundalo. Ito po siya. At ikaw na hindi patay yan. Mamaya natin pag-usapan yan. Dito muna tayo sa kay Trillanes. Ito si Trillanes. Ayan. Ko na pinaghirapan ko pong pero mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na pumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Okud, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun.
Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko noon. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Pinaglaban namin yung corruption noon sa loob ng armed forces po noon. Kaya naniwala kami sa kanya noon. At actually yung Magdalo po, wag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya tsaka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumideny kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Samantala yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Yan ang nagsasalita. Isa po yan sa dating Marines sa Navy, Philippine Navy. So, yan si Trillanes. Dapat din ipako sa krus yan. So, sino pang isa? Ito naman, ang kasunod na ipapakita ko sa inyo, ito po yung panluko, yung lukuhan nila ni Rimulya. Akalain mo, ginawa nilang state witness, si Henry Alcantara, nagsauli lamang ng 181 million. Pero ang totoong ninakaw, mahigit 1 billion. Ito yun sila, si Henry Alcantara kasama si Bryce Hernandez, ang tinagurian na BGC Boys. BGC Boys ng Bulacan Group of Contractors. So, sila, nagkukunwari na nagpapatalo ng 100 milyon sa casino sa Soler. Kasi bakit sa Soler? Kaibigan nila si Enrique Rason eh. Si Enrique Rason ang may-ari ng Soler. So, papatalo kunwari sila, pero kunwari lang yon. Kasi ang ginagawa talaga nila ay dadalhin nila, bitbitin nila ang pera na dala nila galing sa pagnanakaw, sa flood control project. At pinapalitan lahat ng chips. 100 mahigit milyon, 200 million na panay chips. So kukuha ngayon ng chips, kunwari susugal, patalo mga 1 milyon. Kuna pa, magkwentuhan pa yan kasi nanalo eh. Pagkatapos, hindi man lang sinugal ang mga pera, kunwari lang yung iba sinugal, ay bumalik sa cashier ng Soler at pinapalitan yung mga chips. Imbis na peso ang kinuha, hiningi ang dolyares. Yan. Ang dolyares na yon, $2 million, iba-iba yung sistema. Maliban nyo kay BGC Boys. Yung sa mga delivery boys naman, na mga ex-marines, nag-deliver, kasama niya si John Tiksay, si John Paul Estrada, saka si Mark Tiksay, nagpapalit po kuno ng $2 million mula sa 56 million na malita na hawak nila. Pero ang totoo nun, pinapalit nila sa chips. Kunwari, pinasok sa casino ang pera at pinalitan ng chips. Tapos, kunwari, naglaro. At tapos ang laro, kunwari, natapos na, ay pinapalitan ang chips at million ang kinonvert, million ang kinuha. Ganon po yung ginawa nila. Tapos, ibinigay ngayon kay Trillanes ang $2 million. So, ang $2 million, binigay naman ni Trillanes sa mga investigador ng International Criminal Court. So, yun na, nagkalintik-lintik na. Lumabas si Trillanes, pinasinungalingan niya na hindi totoo. Nagsampa pa nga siya ng kasong perjury at libel laban sa mga Marines. At kasama sa kinasuhan niya ay si Attorney Levito Baligod. Ngayon, ang isa sa katwiran na pinangalandakan ni Trillanes, maniniwala ba kayo dyan? Hindi naman pwede dalhin ang pera sa eroplano. Ang sagot, maniwala po kayo dyan. Bakit? Ang hawak po na pasaporte nitong mga International Criminal Court investigators ay diplomatic passport. Hindi po yan passport niya kung saan sila bansa nagsisilbisyo. Ang diplomatic passport po na hawak nila, basta yan lamang ipakita nila sa custom zone, hindi na bubuksan ang bag na dala nila na may laman na $2 million. Kaya nga nangyari, may ebidensya pa ang 18 ex-soldiers na pinakita na resibo ng 2 DHL na pinadala sa bansa sa isang tao na nagbitbit ng pera.
Kasi kailangan ipa-DHL ang kanilang gamit na mga branded na mga gamit kasi hindi na magkasya sa bag at ang bag nila ay pera ang laman. So, pina-DHL ang mga gamit nila na original na laman ng kanilang maleta. At ngayon, ang laman ng maleta tinanggal na, pinalitan ngayon ng dolyares. At ang dolyares na bitbit sa maleta ay hindi maaaring buksan sapagkat may diplomatic passport atong mga member ng International Criminal Court. Ganun po yan, Trillanes. Kaya wag mo kaming lukuhin, ipako ka na sa krus. Sabi nga ng Quran, hindi si Jesus Christ ang pinako, kundi yung mga Judas. May kapangyarihan lang si Allah na pinalitan ang mukha. Ang mukha ng mga Judas ay nilagay mukha ni Jesus Christ. At si Jesus Christ ay sinalba ni Allah at dinala ni Allah sa langit. Yun po ang kwento sa Quran. The same story as we have in our Holy Bible. Ang napagkaiba lang sa ating Holy Bible ay napako talaga sa krus si Jesus Christ. So anyway, iyan na po, pinapakita ko sa inyo yung mga pangyayari. Tapos ito naman, na dapat ipako din sa krus, itong si Remulla. Kasi mapagkunwari. Ginawa niya na kunwari nagsauli ng pera itong si Henry Alcantara. Pero ang katotohanan dyan, may 1 billion mahigit na tinago si Alcantara. At ang sinauli lang ay 181 million pesos. Yan, tingnan nyo. Ang kabuang sinauli ko, nakuha lang 611 million. Kulang-kulang yan. Ang ninakaw, Diyos ko, kabuang ninakaw, 2 trilyon ang ninakaw. Wala yan. Ang 2 trilyon po ay 2,000 na 1 billion. 2,000 na 1 billion. 611 million lang yan. Nagmamayabang pa kayo. Ipako talaga kayo sa krus. So, ang may pasimuno dito sa totoo lang ay si Romualdez at saka si BBM. So, dapat ipako sila sa krus. Ngayon, kasama nila, kasabat nila, si Saldico. Pero si Saldico ay parang si Zacchaeus siya eh. Si Zacchaeus sa kwento ng Biblia, umakyat sa puno kasi maliit na mama kasing liit din mama si Saldico para makita lang si Jesus Christ. At humingi siya ng tawad kay Jesus Christ. Sabi niya, isauli daw niya ang kayamanan niya at kapalit ng kapatawaran. So, ito ang nangyari kay Saldico. At nagkumpisal siya, siniwalat niya ang lahat ng mga balita na dineliver niya dahil sa utos ni BBM at saka ni Romualdez. So, anyway, ito po yung mga kunwari malitang pera. Ulitin ko lang, napakita ko na. So, yan po, kunwari. Tapos may iba pa. Ito pa, mas malaki, mas maganda pagkakita sa litrato. So, yan. Kunwari lang yan ni Remulla. Kay Remulla na bulsa na punta yan. Tsaka kay BBM, siyempre. Tsaka Romualdez. Pero nagsara ang ICI, ay namatay ang ICI noong March 31. Wala na. Wala nang mangyari sa katarungan hinahanap sa mga ninanakaw sa flood control projects. So, ganun po ang mangyari sa ating mga bayan ko. So, ngayon, may ipapakita ko. Ito si Tatang ex-Justice Antonio Carpio. Nagagalit? Bakit nagagalit? Kasi gusto na ng pamahalaan ni BBM na makipagpirmahan na sa China para gagawin na halukayin na ang West Philippine Sea para hanapin ang mga langis na magbibigay mas maraming langis para ang laman yan kumpara sa langis na makukuha sa Saudi Arabia. So ngayon, nagagalit si Carpio. Ang pinapagalitan niya, yung mga sila ni BBM. Galit siya. Bakit? Bakit noon? Tira ka ng tira. Mga maka-China sila ni Marcolita, sila ni Duterte. So ngayon, sila maka-China. Di ba sila ni BBM? Simple lang yan. Hanggang dyan na lang ipako ang lahat ng Judas sa krus. Yan ang bilin at aral na makukuha natin sa Holy Quran.
at saka sa Holy Bible. So, wala to. Manny Boy, ang maganda siguro, hindi ko alam. Sige, balik lang kayo. Papayagan ko kayo magano. Tapos Nilo Asyong, sabi niya, dapat Herodes daw ako. So anyway, Emmanuel Sabasan, ang mga kagaya mo Toto, ang nagsala ng mga kaluluwa, ay hindi po, pasensya ka na. Ikaw lang po, Emmanuel Sabasan, kasi kinukonsinti mo yung mga gobernong mga bangag ng mga kawatan. So, Boy Dulay, kayo mga dapat ipako sa krus, hindi. Trillanes, ipako dapat yan. Kasinungalingan yan. Kita mo, anong probeba ko na hindi na sinungaling talaga si Trillanes? Di ba wala na, hindi na nananalo ang Magdalo? Lagi nang nagpa-eleksyon sa party list, hindi naman nananalo. Emilia Mercado, bakit kailan nagkaroon ng barko ang Pilipinas? O nga naman. Bakit sinasabi niyo pwede ng barko ng Pilipinas dumaan? Budol talaga to si BBM talaga, oh. Hudas na naman. Emmanuel Ortega, Sir Calvo, masama yung tabas ng dila mo. Ay, ikaw na lang ang masama kasi kinukutsaba mo si BBM. Pinapayagan mo na magnakaw. Kugin, attorney, kung pako si BBM sa krus, hindi tatalaban pako sa kamay niya dahil sa kapal ng kalyo. Kalyo sa pagnanakaw. Marilyn Bondok, salamat sir. Ito, napanood ka na naman TV. Napangiti tuloy ko. Ingat po, Dr. Kausig, ikaw lang kasi dapat panoorin ng mga anak ko. Kaya sa Palawan, Nueva Ecija at Piad, umabot ka po doon. God bless. Salamat po sa Palawan, Nueva Ecija at saka sa Piad. Salamat po. Lina Maladi. Good morning po, Dr. Toto. Drody Nanyo. Kwenta ka ng kwenta. Galit sa akin. So, Pilipi Usip, manalo ka ba? Kung gano'n ang ugali mo, ayun, itsating galit sa akin. So, Milara, asos, pagbabarad mo yan. Honda. Anyway, siguro, malang Bing Dibuke, Mirasol Gubator, shout out from Hong Kong. Antonio Alarcon, kasama na kayo doon, ha? Ni BBM. Bulljack Sniper. Tapos, Let Go, Tenko. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Okay? Hanggang dyan lang, paki-like po at may konti, magla-live po ako patungkol sa kay Digong Duterte na lalabas na. Ito, sa April 22, ilalabas na ito sa kulungan. April 22, mark the date. Takahashi Rosita, good morning, Dr. Kausing. Tama po kayo. Dapat ipako sa cross ang message. Tapos gamitin ng pako makalawang para hindi mabunot. Marlon na Paris next week na kasi ang libing. Nilo Asyong, dapat si Trillanes sa Trimulya at si BBM palit kay President Duterte sa dahig. Sa dihig. Marlon na Paris, sana po okay ko bari kay baka sige may konti titingnan ko ha. Dodge Donald, maayong Bernes Santo Idol Attorney Toto watching from Cebu. Maayong hapon, maayong buntag sa Cebu. Si Tonyo ay sa tainga, dapat tuhugin ng pako at ibitin sa cross. Okay. Bilyarbino, Dr. Betty, Dr. Kasing, good to hear you. Salamat po, Bilyarabino. Okay, may kwento lang ako pero ito nakakatawa ito sa mga Cebuano speaking. Sabi ng bakla, ang bakla kasi tawag sa sa mga Cebuano rin. Sabi niya, di ba nagparada? Nagsabi si father. Kasi ang father bakla sabi niya. Sabi sa mga tao, nagmimisa. Kayong mga tagasunod ni Joseph the Father, dito kayo pipila, paparada kayo. Kayo naman tagasunod ni Mama Mary, dito ka pipila. Kayong mga bading, sige, sumunod kayo sa akin. Joke lang yan. Without offense meant to the religion of Islam and Catholic and Christianity. Joke lang po yan. Okay? Maraming salamat po. At paki-like na lang po. Paki-join sa channel ko. Pag maglilecture tayo na exclusive.
Paki-like din ang aking mga Facebook pages, Instagram pages, mga TikTok at saka Twitter. Okay? Hanggang dyan na lamang at maraming salamat. At kung meron pa kayong sobra, bigyan nyo naman ako sa Gcash ko. Pero baka may magalit ha. Wag kayong magbigay kung walang pera ha. Ito naman kasi magsasampa talaga ako ng kaso laban kay Bongbong Marcos sa impeachment. Mamaya impeachment pag-usapan natin at ICC. Yung napipintong paglalaya ni Digong, although hindi pa tayo sigurado, pero malamang lalaya si Digong sa April 22. Kaya magandang ito sa balita para sa mga DDS. Kayo mga anti-DDS, makinig din kayo. Mag-criticize kayo sa akin. Ayan po ang aking Gcash kung makadagdag kayo sa filing fee na ibabayad nyo sa Supreme Court. So, Raimundo Ribocas, kanta? Anong kakantahin natin? Okay, live and let die na lang siguro. When you were young, in your heart, trust the lonely book. And if you say, never let leave, you gotta live, you gotta live, you gotta live. And if you ever change this world in which we're living, let this be the cry. Ta-da-dang, ta-da-dang. Live and let die. Ta-da-dang. Live and let die. Ta-da-dang. Kaya, huwag na lang tayo. Kung galit tayo sa kapwa natin, ipako na lang sa cross. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mamaya, babalik ako in 10